Ngayon po, ang topic natin pag-uusapan ngayon, by the way, si Tatay Jung kung nanonood, sobrang na-miss po kita, Tay. At lagi kitang pinagpipray. Araw-araw, sabi, dapat masaya, ayoko maging malungkot. So, pwede ba nating kawayan muna si Tatay dito? Hello! Tay, miss you. Yan po. So, ang topic po natin ngayon is partner with God in prayer. Sabi nyo, partner with God in prayer. Kasi kung hindi tayo makikipag-partner sa Diyos, hindi niya, actually, na-intriga lang ako, no? Shortcut ko lang, ang dami ko kasing verse, pero na-lead lang ako na i-shortcut. Magfo-focus po ako sa Matthew chapter 6, verse 10. Okay lang ba kung shortcut yung ituturo ko sa inyo? Matthew chapter 6 verse 10, na-intriga ako dito sa verse na to. Basahin natin ng mabilis. Skip mo lang yung mga previous. Punta tayo sa 10. Tingnan nyo to Ayan. Naway magsimula na ang inyong paghahari at masunod ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Ito po yung tinuro ni Jesus Christ na panalangin kung paano tayo mag-pray. That is the pattern. Tama, naalala nyo? Yung Ama namin nasa langit, sambahin ang pangalan mo, di ba? And then verse 10, sabi ko, Lord, parang may revelation dito. May tanong ako sa inyo, sa mga nag-iisip, at malalim mag-isip sa Word of God. Hindi ba kayang gawin ng Diyos yung kanyang kalooban o kagustuhan sa mundo kahit wala ka? Or magagawa niya ba yung gusto niya, ipag-pray mo man o hindi? Magagawa niya ba yung gusto niya? Magagawa niya gusto niya? Tama ba? Agree ba lahat ay yes? Because God is omnipotent. Sabi niyo omnipotent. That is the attribute of our God. Kaya niyang gawin ang lahat. Mag-pray ka man o hindi, di ba? Lumapit ka man o hindi, nag-exist ka man o hindi, God is omnipotent. The question is this, in this verse, bakit tinuro ni Jesus Christ na ganito kayong manalangin? Nawa, magsimula na ang iyong paghahari at masunod ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bakit kailangan ituro ito? Kaya niya namang gawin yung kalooban at kagustuhan niya sa lupa. Bakit kailangan turuan mag-pray? Kaya niya namang pagalingin yung sakit mo. Bakit kailangan mong ipag-pray yung gobyerno, yung pamilya mo na maligtas? Bakit kailangan mong ipag-pray yung katabi mo na minsan nalulungkot, nalulupay? Bakit kailangan ipag-pray na mangyari yung kalooban niya sa pamilya natin, sa ating community, sa ating church? Bakit kailangan ipag-pray? Ask me why. Sabihin niyo, why? Isa lang ang sagot. Alam niyo kung ano sagot? God wants you to be partner with Him. Yes, amen. Gusto ka niyang maging partner. Sabihin mo nga, partner ka ng Panginoon. Kaya niyang gawin, kahit hindi mo hilingin, kahit hindi mo gawin. Pero bakit tinuturuan ka manalangin? Kasi gusto niya maging parte ka ng plano niya. Nung tinignan ko yung bungad ng New Testament, kwento kagad ni Jesus Christ, pinanganak siya. Di ba? And the plan is this, to save every soul. Wala namang ibang dahilan kung bakit pumunta si Jesus Christ sa mundo kundi iligtas tayo, tama? Yes, amen. Tama po ba? And nakita ko yung sinasabing kingdom dito, sa English pa nga, thy kingdom come, thy will be done, in earth as it is in heaven. Alam nyo, ito na-realize ko Sabi ng mga Bible commentary, 30 to 50% the content of the message of Jesus Christ is about kingdom. Alam niyo sino nagbabasa ng Bible? Alam niyo, ang daming pinreach ni Jesus Christ about kingdom. And I tell you the truth, bakit yun ang laman ng content o yun ang kanyang sinasabi, yun ang kanyang message? Dahil gusto kanyang pagharian. Dahil gusto niya mangyari sa atin kung paano yung nangyayari sa langit.
Gusto niyang iparana sa iyo yung buhay ng langit. Kaya sinabi niya, no, ganito kayo manalangin, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Ngayon, pwedeng in-next page mo. Nakita ko kasi rito, bakit kaya puro kingdom, puro kingdom, puro kingdom? Okay? Ito yung nakita ko na-summarize ko, kingdom of heaven is like the mustard seed. Diba? Hindi ko na-elaborate yan. Alam ko nabasa nyo na yan. The kingdom of heaven is like the hidden treasure. The kingdom of heaven is like the pearl of great value. The kingdom of heaven is like the yeast, the workers in the vineyard, the wedding banquet, and the 10 virgins. Listen carefully, baka malaliman ang ibang mga lalo na sa mga bago. Pag titignan nyo po, ang gusto ng Panginoon ay ituro yung kingdom image or kingdom principle dito sa mundo. Gusto niyang gawin dito na parang siya talaga ang Panginoon ng buhay ng bawat isa. Amen. Gusto niyang gawin dito na parang wala kang ibang i-consider pag nagpaplano ka kundi yung Diyos Ama. Yes, hallelujah. Kaya, pag titignan mo, bakit mustard seed? Alam niyo ba ang mustard seed? That is the smallest seed, pero yan ang pinakamalaking puno sa forest. Yes, hallelujah. And bakit? Ibig sabihin yung faith yun. Di ba, sabi nga ng Biblia, pag may pananampalataya ka na kasing liit na butil ng mustasa, mapapalipat mo ang bundok dito mula dito hanggang doon. At may tatanim mo ang mga puno dito doon sa gitna ng dagat. You can do everything with Jesus Christ, with our Lord. So, ibig sabihin, may kinalaman sa paghahari sa pwedeng gawin at kayang gawin ng Panginoon. Why? Hidden treasure. Alam niyo ba, pag pinaghaharian ka ng Diyos, sino pa nakikinig? Sabi ng Amen. Amen. Parang ang Panginoon, hidden treasure. Yes, hallelujah. Hahanapin mo yan. Amen? Sino ba dito yung nasubukan ng maging treasure hunter? May kaibigan ako, tiga Cavite, si Kuya Yuli, naging treasure hunter talaga yun. As in, literal, meron silang pandetect ang gold. So, ibig sabihin, gagawin mo lahat para maranasan mo lang yung pagkilos ng Panginoon. Gagawin mo lahat para mapapurihan mo paglingkuran at makapagbasa ng Bible. Amen? And that is the kingdom of heaven. Ganun pala naghahari ang Diyos. And the pearl of great value, alam niyo ba yung pearl of great value? Yung parabola na merong isang perlas na napakamahal, binili or pinagbili lahat ng property para mabili lang yon. Sino nakabasa nun? Magsabi ng amen. Amen. Pag natagpuan mo si Jesus, ipagpapalit mo ultimong transaction mo para masunod lang ang Panginoon. Amen. Pag nakita mo ang Diyos ang pinakamalaga sa buhay mo, hindi ka takot mawalan. Dahil siya ang nagbibigay ng lahat ng kailangan mo. Can I hear your amen? So, yun yan eh. Diba? The pearl of great value. The yeast. Alam niyo yung yeast? Anong Tagalog ng yeast? Yung hinahalo yan sa donut para umalsa. Pampaalsa. No? Pinag-isipan ko, Lord, ang lalim naman ng kingdom mo. Bakit kailangan pang ihalin tulad sa yeast? No? In my own yung perspective or pananaw kung bakit yeast yan, mga kapatid, pag ang Diyos hinalo mo sa buhay mo, lahat nag-expand. Yes, hallelujah. Oh, and then listen carefully. Pag ang Diyos na halo sa iyong business, mag-expand yan. Ang Diyos, pag ang Panginoon ay nandito, ang church mag-expand yan. Parang umaalsa. Amen? Yung kalusugan mo, parang kang nakakayat, nangihina. Huwag niyo na akong pansinin kasi payat ako. Pero alam niyo, ang lumulusog sa akin, kahaluluwa ko. Amen? So, everything na may presensya ng Diyos, nag-expand, lumalaki, may upgrading. Amen? Amen. The workers in the vineyard. Alam niyo yung kwento nito? Na sinabi, nag-hire siya ng mga tao. Nag-hire siya ng tao para mag-harvest. Listen ha, gusto kong makuha 100% attention nyo. Nag-hire siya ng tao para mag-harvest ng kanyang mga tinanim na ubas. Dito yan, nakasulat yan sa Matthew chapter 20. Ang dami natin pinag-uusapang verse pero sinasummarize ko. Magtrabaho ka para sa akin. Magtrabaho ka para sa akin. Magtrabaho ka para sa akin. Lahat sinweldohan. May nagtampo. Bakit? Lord, sabi nung isa,
bakit naman binigyan mo siya ng kaparehas sa sweldo namin? Eh, kami mas nauna, siya late, pero parehas yung aming sweldo. Alam niyo anong point dito? God is hiring for those Christians para mag-win ng soul. At pinapakita dito na God is a rewarding God sa mga nag-harvest. Amen. Na nakuha niyo po? Talagang pag ikaw ay nagtatrabaho para sa kaluluwa, hindi ka niya pahabayaan eh. Amen. No, talagang pag iniisip mo na itong ginagawa mo para sa ministry ay pag ikalalagot, igagaganda ng kingdom ng Lord, God is a rewarding God. Hindi na pinag-uusapan kung sino yung bago, kung sino yung matagal, kung sino yung magaling, sino yung may medyo walang talent, or kung sino talaga yung ang pinakatalent. Hindi na yung pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan, are you working for the kingdom of God? Hallelujah. And then, sinabi sa kwento, siya ay nagbibigay ng reward. Yes. The next, the wedding banquet. Alam niyo yung kwento ng the wedding banquet? Sa the wedding banquet, ito yung nagtawag yung mga tauhan or yung mga kaibigan netong ikakasal. Lumabas kayo. Magtawag kayo ng mga tao sa labas at iyain sa loob para kumain sa piyesta. No? At sinabi ng Panginoon, parang ganun ang paghahari ng Diyos. Nagtatawag tayo sa labas para sila ay makipag-celebrate sa atin. Alam niyo ba, no, mabilis lang ako magsalita kasi marami akong gustong sabihin sa inyo. Pero I hope and I pray na manamnam niyo po ito. Alam niyo po ba na may mga tao na namatay ng ilang minuto? Ewan ko kung nakakausap na kayo ng ganun. Yung clinically deaf, Yes. tapos nakita nila sa langit. Actually, may mga nakausap po talaga at sa YouTube meron din. May mga common silang nakita. At ang common na nakita nila, may gate na malaki. Tapos pagpasok nila sa gate, may table na malaki. Sino nakarinig ng ganong kwento? Oh, grabe. Eh, po, na-experience niyo po ba? Talagang alam niyo ba sa Bible, meron tinatawag na Great Feast. Lahat ng mga Kristiyanong pupunta sa langit, sino ba mga pupunta sa langit, magsabi ng amen, ay magsasalo-salo tayo sa langit para kumain sama-sama. Hallelujah. It is biblical. Kaya nga sinabi, Kingdom of Heaven is like wedding banquet. May piyesta po doon, may kainan po. And the 10 virgin, alam niyo ba yung 10 virgins? Diba, yung 5, merong lampara, na naubusan ng langis. Yung isa naman, may langis, hindi naubusan kasi may reserba. Listen carefully. The kingdom of God is like 10 virgins. Ilan po tayo ngayon sa registration? Alam nyo, palagay ko around 60, 70. Kalahati dito, palagay na natin. We are belong to the 10 virgins. Kalahati niyan may langis. Kalahati nito wala. Anong ibig sabihin nun sa mga bago? Listen carefully. Kayo yung mga nagpe-prepare sa pagdating ng ikakasal. Amen? Ibig sabihin, the half of this congregation are preparing for the second coming of Jesus. Sino yung nagpe-prepare sa pagdating ng Panginoon? Magsabi ng amen. So you are always attending the church, you're always praying, you're always reading your Bible and having the fellowship. Why? Because that is the way you are preparing yourself. Tama? Nag-iimba ka ng langis, hindi ako pwede manghina, hindi ako pwede manlupaypay, hindi ako pwede mawala sa church, hindi ako pwede mawala sa gawain. Kaya parang in that story, you are preparing yourself, meron kang baong langis. Pero the second part or the half of the 10 virgins, or sabihin natin half, sana naman hindi, dahil lahat tayo may langis. Amen? Ay sila yung mga walang dalang langis. Ano ibig sabihin nun? Pagdating ng ikakasal, pagdating ng Panginoon, sorry, dahil wala kang langis, hindi ka kasama. Amen. Hallelujah. Bakit ito pinag-uusapan po natin? Alam niyo po ba na maraming tao ang hindi naghahanda sa pagdating ng Panginoon. At sinabi ko po sa isang online discipleship ko na, hindi, sa meeting po natin, yung greatest issue of all times
Naalala niyo po yung anong naalala niyo sa greatest issue of all times? Number one is, God or Jesus is coming. Jesus is coming. Kaso nga lang iba, hindi nila ay, wala, tagal pa yan. Sasabihin ni Tito Minute, sa tanda ko, nung bata pa ako, naririnig ko rin. Tama ba, Tito Minute? Pero anytime, pwede mangyari. Tama po ba? That's the greatest issue. And the second issue is what? Church is almost sleeping. Parang natutulog, parang walang ginagawa, parang stagnant ba term mo doon, Kali? Parang gano'n. Kaya now, we are working hard, not for our church benefits, but for kingdom's benefit. Dahil yun ang plano. Kaya nga tinuruan tayo mag-pray, Thy will be done on earth as it is in heaven, kasi gusto ka maging partner. Sino po nakakaunawa pa ng sinasabi ko, magsabi ng amen? Amen. And tingnan nyo yung next page natin. 32 times in Matthew's Gospel, sinabi yung kingdom. Biro mo 32 times, no? Sabi ng iba 30 times. Pero marami pa rin. Nung nagturo si Jesus sa book of Matthew, 30 to 32 times sinabi yung kingdom. In Mark's Gospel, 14 times sinabi about kingdom. Pero sa Luke Gospel, 32 times. Ito nakakataka dyan. Sa Gospel of John, isang beses lang. At anong patungkol dun sa nag-iisang verse, dun sa about kingdom na isang beses lang sinabi sa book of John. Anong sabi dyan? Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Tama po ba? Ibig sabihin, sa dami-dami ng tinuro ng Diyos, sa dami-dami ng description about kingdom, dun lang babaksak sa isang verse. At ang verse na yon, hindi mo makikita ang paghahari o kaharian ng Diyos kung hindi ka paghaharian ni Kristo. You cannot see the kingdom of God unless a man be born again. Dun lang bumaksak. Ibig sabihin, kung yun ang prayer natin, Thy will be done on earth as it is in heaven, gusto ng Lord pagharian ng bawat isa. Gusto ng Lord ma-born again ang lahat. Gusto ng Lord maging tagalangit ang lahat. Gusto ng Lord magsama-sama tayo mag-celebrate sa langit. Amen. And God wants you to be partner with Him. Amen? Wala tayong ibang gagawin. Sabi ni Pastor June, wala tayong ibang focus ngayong 2025, kundi ang soul winning. Pumalak pa kayo, magtatrabaho tayo nito. Oo. Pero grabe, yung sinabi na God is a rewarding God. Nag-utos siya, trabahuhin mo naman itong ubasan ko. Mag-harvest tayo. Ibig sabihin, yung sinabi dun sa mga sumunod na verse na yun, and God, and the Lord gave a salary, o may sahod yun. Ibig sabihin, any business, any work, any source of income, pag iniisip mo yung kaluluwa, meron yung balik para sa Panginoon. Meron yan. Ibig sabihin, you add value. You contribute to the heaven. Why? Kaya nga pumunta si Jesus sa mundo para iligtas si Eli. Di ba? Para iligtas si Lance Kaya nga nagpakatawang tao ang Diyos para, di ba, gamitin tayo So, yun ang plano. That's the greatest plan. Eh, nung kumakain sa langit, binigay niya yung assignment na yun. Pero nyo, pumili lang ng 12. Tapos, nung pag-angat niya, ang natira lang, 500 after niyang pakainin ng 2,000 at 5,000. Why? Kasi may mga taong tinawag. At may mga taong nakaintindi. Na talagang ang gusto ng Diyos, maligtas ang mga tao. At ang CSB Manila ay magtutulungan para marami tayong ma-reach out. Amen? Para maraming maligtas. Amen? At isang goal po natin, number 1, your prayer is your family. Huwag po kayong papayag na ikaw nasa langit, ang tita mo, nanay mo, kapatid mo, pinsa mo, nasa impyerno. Huwag kang papayag. Minsan nag-usap kami ng asawa ko Mahal, pag nag-rapture bukas, ready ka? May mangyari sa akin, ready ka? Ayoko pa. Hindi pa ligtas yung family ko Hallelujah. Exactly. Ibig sabihin, we need to work for their souls.
At sinabi ko sa isang pastor, ako po medyo may, ano po ako medyo apologetic minsan ang style ko pag may mga pastor akong kausap na malalalim. Apologetic lang yan. Medyo pinaglalaban yung katwiran ng on. Pero sabi ko, naboborn again po tayo. Alam niyo kung paano? Hindi dahil nag-share ka ng word. Hindi dahil in-invite mo siya sa church. Kaya naboborn again yan dahil may Holy Spirit na pumasok sa buhay nila. Amen? After you share, after you pray, may Holy Spirit, doon siya na-born again. Hindi dahil sa atin. Kaya ang gagawin po natin, right after our service, tatayo si Ate Jess, we will form a prayer of 343. Ito po, sinorgat ko ang message ko kasi gusto ko hindi lang kayo matuto, kundi meron tayong gagawin. Sino ba handang mag-receive ng assignment from the Lord? May sabi ng amen. Amen! May nabasa ako sa Book of Nehemiah. Sino ba nakabasa ng Book of Nehemiah? Magsabi ng amen. Amen! Ilan lang, no? Alam niyo kasi sa Book of Nehemiah, listen carefully, napaka-interesting na ito story na to. Bumalik si Nehemiah sa Jerusalem para i-build yung nasirang bayan. Kasi that time, puro gera. Hallelujah! That time, puro sakupan ng bansa, ng syudad. Winawasak ang mga pader, pinapatay lahat ng tao, ninanakaw lahat ang mga alaga nilang hayop. Pero, alam nyo, ang naging wisdom ni Nehemiah, kasi nagpaalam siya dun sa sa anong kingdom yun, Tito Milit, na kanyang pinaglilingkuran? Ha? Babylon eh. Nagpaalam siya sa akin nun. Babalik po ako sa Jerusalem, sa bayan ko. Ayun yung conviction niya eh. Para po itayo muli ang mga pader. Listen carefully. We are gathering together right now to establish and to build once again the plan of our Lord in our church. The wisdom of Nehemiah is this. Lahat ng tao from east, west, north, and south pumunta sa Jerusalem at pinagtulungan nilang i-establish yung mga blocks, yung mga walls. At ito yung pinaka nakakamangha na sa nabasa ko. Sa isang kamay nila, hawak nila espada. Sabi niyo ang espada. Sa isang kamay nila, hawak nila ay hollow blocks. Sabi niyo hollow blocks. Bakit may espada? Bakit may hollow blocks? Kasi anytime, pwede siyang sugurin. Yes. Anytime, pwedeng sirain ulit yung binubuo nila. Pero at the same time, while they are defending themselves, they are building. Sabi niyo, building. Binibuild nila yung wall. Sa gagawin po natin mamaya, sa tulong ni Ate Jess, we will form prayer of 3. Lahat po ng CSB Manila members at leaders may prayer of 3. At ang bawat isa sa isang grupo na binubuo ng 3 tao, they will do the same like Nehemiah did. They will defend themselves. Paano? Ipapanalangin niyo po yung kasama nyo. Kung kasama ka sa 3, pagpipray mo yung 2. So, defending yun. Why? Kasi hindi lahat ng Kristiyano malakas. Yes. Hindi lahat ng Kristiyano nag-uumapoy. Yes. Hindi lahat ng Kristiyano laging mainit at Bible reader. Hindi lahat excited sa gawain. Minsan tinatamad ka. Minsan nangihina ka. Minsan ayaw pang umaten. Why? Kasi ang daming distraction. But because of defending or defense mechanism na gagawin natin, the Holy Spirit will protect you from the harm, from the attack of the enemy. Why? Alam niyo, best protection natin is prayer. Yes. Sino po dito yung nararamdaman mo at na-experience mo pag nagpipray ka, may protection, magsabi ng amen. Amen. Totoo. So, itong 3 to, magpapanalanginan po yan. Lord, ingatan mo siya, Panginoon, sa kanyang trabaho. Lord Jesus Christ, protectionan mo siya. Lord, pagpalain mo siya. Lord, wag mo hayaan magkasakit siya, Panginoon, gamitin mo siya. Yun ang gagawin ng prayer of prayer. And then, ano po yung establishing or building? So, yung sword is like a prayer of protection. But yung blocks or yung hollow blocks,
we are building or establishing our church once again. Yung mga soul, yan po yung ini-establish natin. Lord, please add soul. Lord, please, God, tulungan mo kami na mabuo namin yung aming church. Yung aming church building na masaya ang mga tao na nagtutulungan para ma-establish, mabuo at gumanda ang church. Lord, please, add souls, Lord. So, ano yung application? We will pray for 3 person. Excuse me. We will pray for 3 person. Halimbawa, si Lance, si Ellie, siyempre lalaki dapat homogeneous, si Kagawad, Eric. Silang tatlo po nagpapanalanginan. Si Kagawad mag-pray ng 3 na madaling or possible na ma-invite sa church at talaga maalagaan. At the same time, si Lance mag-pray din ng 3. Si Ellie mag-pray din ng 3. So parang yung ginagawa nila, parang may hawak silang hollow blocks. Lord, tumutulong po ako para mabuo po yung aming syudad, yung aming church. Yung gusto mong mangyari, Panginoon. I am partnering with you, Jesus. Kaya, Panginoon, magpipray ako ng kaluluwang maliligtas. Sino po nakakaunawa magsabi ng amen? So the first part of prayer of 3 is defense. Para ingatan kayo, pagpalain kayo. And then the second part of prayer of 3, for 3, is to build our church growing. To keep our church growing in numbers. Sino dito yung para mas masaya pag marami? Sabi na amen. Minsan nagbiro si Tito Minute, meron kaming gathering. Ay, ilan lang pala sila. Hindi ko share tong hinanda ko, pang maramihan lang tong aking hinandang preaching eh. Dito sa totoo lang, joke niya lang yan. Pero mas masaya pag mas marami. Amen. Yes, hallelujah. Hindi dahil parang merong boost na merong parang something na nararamdaman ka, but because of what Jesus doing. Merong pagkilos ng banal na espiritu pag dumadami po. Amen? O, sabi kasi sa Bible, di ko makakalimutan, after nung upper room, di ba, pinuspos ang mga Kristiyano dun sa Book of Acts. Sinabi po dun, araw-araw ay may dinadagdag na mga naliligtas. And I tell you, magiging part po tayo para maraming maligtas sa ating paligid. Amen? Amen, amen. Amen. So, sino po dito ang handa na para gamitin ng Panginoon para sa ikaliligtas ng marami? Magsabi ng amen. Hallelujah. I pray, pagbalik ni Tatay Jude, dodoble po tayo rito. Hindi para sa kanya, para kay Lord. Pero kung yun ang heart ng ating Tatay Pastor, let's do our part. And I tell you, hindi sayang yung ating oras na pinapanalangin yung 3 na gusto nating masave. Dahil ang unang napapangiti natin, walang iba kundi ang ating Panginoon. Can I hear your amen? Amen. Oo, on the spot nga nung ating general meeting sa Hunger Night, biglang pinag-testimony ko ng biglaan yung aking isang alaga, si Adrian. Sabi niya, Pastor, effective ang prayer of 3. Yung isa, yung dalawa na-win ko na, yung isa imposible, no? Imposible yung Pastor ma-win ko kasi napalayo. Pero grabe, sa pananalangin ko, ay naborn again pala dun sa probinsya. Probinsya ba? Ha? Si RJ ba yun? Sa kayo siya si Makoy, no? O grabe, buwa ka ng panalangin, bro, kaya ka nandito. Grabe. Gusto mo makipag-pray na may tumubo dito sa... Hindi, joke. Pero let's clap our hands for the glory of God. Bunga ng panalangin ko ay nandito na. Ibig sabihin, imposible, talagang parang mahirap invite. No? Sometimes you don't need to talk much. Minsan, kailangan mo lang hayaan ng Holy Spirit. Pero, dapat meron kang genuine concern dun sa kaluluwa. Kaya po si Lance, si Ellie, and si Kuya mo, si Prince, si John Paul, talagang araw-araw po, pinagpipray ko yung mga yan. Why? Kasi yun yung nilagay na heart sa akin ng Lord. Pray for the souls. So, meron pa ba tayong next, Jetta? So, yan lang po yung ating pinaka-tema. If you summarize
what I'm talking here is be partner with God in prayer. So can we clap our hands at lalo na kung ikaw po ay handa makipag-partner sa Panginoon, palakpakan mo ang Panginoon. Sabihin mo nga na nagagaling sa iyong puso, magiging partner na ako ni Lord. Magiging partner na ako ni Lord. Parang bulong lang agad. So, mga kapatid, hindi ito biro. Why? Kasi life is too short to be just an ordinary. No, ayan laging linya na naiwan ng daddy ko sa akin na siya'y nabubuhay. Maiksi ang buhay. No, pero sabi ko nga parang yung binitawang salita ni Pablo, no, sabi niya, to live is for Christ and to die is gain. Bakit ako gumaganito? Kasi yung daddy ko may tattoo rito. To live is for Christ and to die is gain. Talagang nakita ko, kahit nasa palengke siya, nag-share siya ng word. Tapos pag napansin yung totoo, tinanong siya, talagang share niya na yan. So bakit? Ang mabuhay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. Kaya sabi ko nga, kung kukunin ako ni Lord, palagay ko may crown naman ako. Kasi sa langit may crown po. Alam niyo ba yun? Sino ba nakabasa na may crown tayo sa langit? Amen? Grabe. So alam niyo po ba, I'm not expecting or, di ba, magkaroon ng goal na mag-crown. Pero yun po talaga yun. Pag nag-win ka ng soul, merong reward sa langit. Oo. At actually, nagtatalo yung isip ko, baka sa langit lang ang reward. Pero hindi No, dito nga dun sa nabanggit ko kanina nag-hire ng mga tao mag-win or magtatrabaho sa harvest. Pero may pala, may salary, may reward, di ba? Oo, may big blessing pala. Kaya mga kapatid, sana itong aking share kahit maiksi lang ay inyo pong manamnam na talagang meron tayong gagawin para sa kaharian ng Diyos. Amen, amen. Pwede bang tumayo tayo muna saglit at